Tayo po'y pumalakpak sa Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay bumubuhos na sa araw na ito. Pagpapala ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, pangalan niya ay may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya ay may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, pagpapala'y bumubuhos. Pagpapala'y bumubuhos na. Merong kagalingan sa Panginoon. Pangalan niya ay may kagalingan. Yahweh, 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 sa Kanya ay may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, kamunan po. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Sabay-sabay po tayo. Di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong biyaya. Di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Nagpakailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. We honor you, Lord. Salamat sa biyaya, Panginoon, ng buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we will continue to praise and worship in your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We worship you in this place. Hallelujah, Jesus. Let's just focus our hearts and mind to the Lord right now, people. Yes, Lord. We worship you and we glorify your name in this place, O God. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hindi ka nagbago, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y
sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming Yes, Lord, we worship you in this place. Hallelujah. aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Continue to worship the Lord, people. Hallelujah. Hayaan niyong manahan sa inyo ang presensya ng Diyos sa araw nito. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinataas, Lord, sa lugar na ito, Lord, at wala nang iba pang Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Lord, ika'y tapat sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Ika'y aming pupurihin, Lord. At pasalamatan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan.
man. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus! Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus! Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, church, hallelujah! We worship you, Lord, in this place, hallelujah! Continue to worship the Lord in this place, hallelujah! Don't find your seat right now. Let's just focus our hearts to the Lord right now, hallelujah! Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus! Jesus, sa'yo ang papurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon.
Hallelujah. Come on. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Jesus, sa iyo ang lahat ng karangalan. Jesus, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo lahat magpakailanman, Panginoon. Sapagkat karapat dapat ka mong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, banal at mapagpala, tunay po na ikaw ang aming Panginoon at wala na pong iba. Nag-iisang pangalan sa silong ng langit, ang pangalang Jesus, na siyang aming pong tagapagligtas, ang aming manunubos, ang tunay at labis na nagmahal sa bawat isa sa amin. We are not worthy, Lord, na makaranas po ng kaligtasan. But because of your mercy and grace and love, Lord, we are here right now. Continuously, Lord, experiencing, Lord, your love, your forgiveness, Panginoon, at patuloy na pagsama. Kung kaya't kami po ay patuloy pong nagtatagumpay sa buhay, anuman po ang mga bagay na amin pong pinagdadaanan. Salamat, Lord, sapagkat malinaw ho sa amin na kung hiwalay sa inyo, wala ho kaming magagawa. That's why, Lord, ang laging isasambit ng aming mga labi ay papuri para lamang sa iyo na si Kristo na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para tubusin ang kasalanang hindi kayang tubusin ng kahit sino mang tao. And because of that, Lord, thank you. We are very much grateful, Lord. And salamat sa biyaya ng paglilingkod na ginawa niyo po sa amin. Somehow, Lord, nakakapagbigay kami ng parangal sa iyo sa buhay na ito, Lord, ng paglilingkod po namin. And we just continue to pray, Lord, na ikaw ang siyang patuloy po na manguna sa aming isip at puso. Ikaw ang siyang patuloy, Lord, na mahayag sa amin at maging sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw po ang magpahayag, banal na Espiritu, sa iyo namin lahat ito tinitiwala, sapagkat ikaw po ang tunay po naming magpapahayag sa aming kalagitnaan. We surrender everything unto you, Lord. We lift up everything unto you. At salamat po, Panginoon, sapagkat today, kami po ay nag-i-expect, Panginoon, ng magandang bagay at kamanghamang bagay na gagawin niyo po sa amin as we worship you, as we listen to your word with all surrendered heart and mind, Panginoon, sa iyo. Sapagkat alam namin na marami kayong gagawin sa amin at may sasabihin kayo sa amin sa araw na ito for us to be renewed again upang patuloy kami, Lord, na mapaglingkod sa iyo ng totoo at tapat sa buhay na ito na pinahiram niyo po sa amin. Salamat, Ama. Even po ang mga kapatid po namin na nasa online, thank you for their lives, Lord. Ano man po ang kanilang kalagayan, patuloy na gayon din, Lord, abutin mo po sila ng iyong banal na presensya at mapagpalayang presensya ng sa gayon, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, Lord, ay marating po sila ng iyong kaligtasan at kagalakan, Panginoon, at magkaroon sila ng tagumpay sa buhay, sapagat ang tunay pong Kristyano na sa iyo po ay nagditiwala kailanman ay hindi po magiging talunan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin itinitiwala ang gawaing ito. Ikaw pang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. And salamat po sa pribilehiyo na magising sa araw na ito at makarating sa lugar na ito upang magpasalamat, kilalanin ka pa sa mas malalim na kaparaanan at higit sa lahat, Lord, makita po namin ang aming pong mga kapatid sa pananampalataya na patuloy niyo pong iniingatan, pinagpapala, pinapalago, bagaman pinapahintulutang subukin, subalit patuloy na patunay na sa aming pag-appear sa bulwagang ito, patunay ito, Lord, na kailanman na hindi niyo po pinababayaan ang mga taong sa iyo po ay nagtatapat at patuloy po na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin mo natin ang katabi natin ng mapagpalang umaga. Amen. Good morning po. Good morning po sa bawat isa, maging sa atin pong mga kapatid sa online. Good morning po. Hallelujah. Ngayon po, tayo po ay nasa third Sunday of the month of January po. Tayo po ay last week po, salamat sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nag-refresh, tayo po ay nag-renewed ng ating pong anointing with God because naniniwala po tayo na tayo po ay hindi po nag-ooperate doon sa reservoir
ng ating pong anointing. Sapagkat ang anointing po na bitbit po natin na nagmumula sa Panginoon, it must be renewed on a daily basis. Moment by moment po, dapat nare-renew ito. Nang sa gayon po, lagi po siyang fresh at lagi siyang, hindi lamang po siya ma-feel, kundi mag-overflow din po siya doon po sa mga tao na ating pong nakakasalamuha. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin for the third Sunday po, ang ating pong tema is all about experiencing God's renewal. Ano po, maranasan po natin yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. Mahalaga po ito, kaya ito yung pasimula natin sapagkat gusto ho natin na sa ating pong mga isinet po na goal, mga sinet po natin, mga New Year's resolution po na gusto natin gawin, na gusto natin ayusin ang buhay natin, gusto natin ayusin, maaring ito po ay sa ating pong spiritual, maaring ito po ay sa ating physical, maaring ito po ay sa ating pong emotional, sa ating pong career, sa ating job, sa ating family relationship. May mga goal tayo na gusto natin gawin, na wag natin makaligtaan. For us, para magawa natin yan, kailangan makaranas po tayo at ma-experience po natin ang renewal na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po ngayon po, for the third Sunday po, ang pag-uusapan natin, pinamagatan ko po itong renewed day by day. Sabihin natin, renewed day by day. Ayan, so purihin po ang Panginoon. At tayo po bilang mga mananampalataya po ni Kristo, as a believer of Jesus Christ, meron po tayong malaking benepisyo. Alam niyo po ba yung malaking benepisyo ng mga taong pong mananampalataya ni Kristo? Tayo po ay may benepisyo po na ma-renew po tayo day by day. So araw-araw po, mayroon tayong benefit because we have relationship with God through the Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. Meron tayong malaking benepisyo po na pwede nating mag-grab, na pwede natin laging makuha yung renewal po every day of our life. Nakakapagod po ang maghapon, lalo po pag meron tayong mabigat na pinagdadaanan. But salamat sa salita ng Panginoon, salamat sa Diyos that because of our relationship to Him, binigyan niya tayo ng malaking benepisyo po na makapag-renew po tayo sa Kanya every day of our life. Alam niyo po, napapansin ko po, I believe doon po sa mga tumatanda na po sa Panginoon. Ano po? Hindi po tumatanda sa edad. Ang ibig sabihin po, kailan ka nakakilala sa Panginoon, medyo somehow humahaba na yung panahon na ikaw po ay lumalakad nakasama si Kristo. May mga pagkakataon na somehow nadadapa ka, may mga pagkakataon na minsan ang taas ng pagsamba na ginagawa mo sa Diyos, you are very motivated, kaya napupuel ito para kahit anong sigurong humarang sa'yo, dire-diretso ka. Pero may pagkakataon naman na parang ikaw po ay tinatamad. Ano po? Ikaw ay parang nalulungkot or very disappointed po. Pero mapapansin po natin as we go along with the process, habang nagkakaedad po tayo sa pagsamba sa Diyos, napapansin natin, mas lalo natin na-appreciate yung walking in the presence of God. Mas lalo po natin, kasi syempre, nung bata pa tayo, sige lang eh. Di ba? Kadalasan po, ang nagiging manifestation ng ating paglilingkod is just somehow mataas yung percentage ng emotion. Na-hype tayo ng emotion ng pagsamba, kaya tumatalon tayo. Na-hype tayo ng emotion ng mga nagpapaawit because of the message of the worship song. Naiiyak tayo. Pero habang lumalaki ka at tumatagal ka sa Panginoon, mas lalo lumalalim yung kahulugan ng kinakanta mo at nagkakaroon ito ng meaning sa buhay mo na kahit po wala ka dun sa oras ng pagsamba, tuloy-tuloy yung pagsamba mo kahit nasa labas ka na po ng bulwagang ito. So as you go along po, habang nagkakaedad tayo sa pagsamba natin sa Panginoon, dapat ganun nangyayari. Mas lalo natin na-appreciate yung ang paglakad po natin na kasama po ang ating Panginoon. Sapagkat lahat po tayo, nakakaranas po tayo ng iba't ibang sitwasyon sa buhay. Yung mga outward circumstances in life na minsan mabigat, minsan na sobrang bigat. At ito yung nagpapagod sa atin para minsan na manghina tayo somehow, spiritually speaking po. Pero salamat sa Diyos, sapagkat sabi nga, bilang mga mananampalataya ni Kristo, mayroon tayong benepisyo na malaki na pwede tayong marinyo day by day. So, kailangan ng bawat isa, kapag tayo po'y dumadaan po sa matindi pong kapaguran, dahil po sa mga pinagdadaanan natin, the only way para po tayo po ay ma-renew is kailangan makabalik tayo sa Panginoon. Because ang Diyos lamang ang may kapasidad at kakayahan i-renew
ang bagay po na nawala po sa ating lakas at siya lang po ang baging magbibigay sa atin. Now, para po maintindihan natin, as an introduction po, isang tao po sa Biblia na naiintindihan po niya ang kahalagahan po ng daily renewal ay walang iba po kundi si Paul. Alam natin si Paul sa ating pong mga pag-aaral for several years po, napapasadahan po natin siya, nakita natin kung paano po ang buhay niya bilang naglilingkod sa Panginoon, kung paano yung mga pinagdaanan po niya sa buhay. That's why naiintindihan po niya yung daily spiritual renewal sa kanyang buhay. Kaya po sabi niya po doon sa 2 Corinthians, na magiging verse po natin, 2 Corinthians 1:8, For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. Sa Tagalog po, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Dito po sa pangyayari nito, hindi po exactly, or even pag binasa nyo po yan, hindi po exactly dinefine or specifically, sinabi ni Paul kung ano yung outward circumstances na mayroon siya. But bagaman hindi po niya sinabi yung specific na nangyayari sa kanya, we can assume, probably, na siya po ay nakakaranas po ng tinatawag natin maaring suffering, maaring tinatawag natin persecution, maaring mayroon pong threat sa kanyang buhay dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya specifically sinabi. Pero maintindihan po natin, sinabi niya ito kung ano ang nararamdaman niya. Di ba? Pag may pinagdadaanan po tayo at may tao tayong kinakausap, minsan hindi po natin sinasabi exactly kung ano yung nagaganap sa atin, pero nasasabi natin ito in a way doon sa emotion na pinapakita po natin sa kanila. And because of that emotion na nararamdaman natin, naiintindihan natin itong kapatid na to, mayroon tong mabigat na pinagdadaanan. So nagkakaroon po tayo ng idea kung ano po ang nangyayari sa kanya. Now, makikita po natin na si Paul, because of doon sa mga sinasabi niya sa atin po, na kasi ang salita ng Diyos, hindi lamang po during the time, even up to now, ito po ay sinasabi din po sa atin ng ating Panginoon through the life of Paul. Na sinasabi ni Paul, tingnan nyo din yung nararamdaman ko. So parang sinasabi niya sa atin na yung nararamdaman niya ay hindi kaiba sa nararamdaman natin ngayon. Kasi minsan po, pag may pinagdadaanan natin, tayo, akala natin, tayo lang yung may mabigat na problema. Akala natin, tayo lang yung sinukluban. Akala natin, sinukluban tayo ng langit at lupa. So pinapaalala sa atin ng Paul, teka lang, kung may pinagdadaanan kang mabigat ngayon, ako din, dumaan din ako sa mabigat na pinagdadaanan ko. Kaya sinasabi niya ito, hindi man yung situation, pero yung sinabi niya ito by way of expressing his feeling sa atin po. Ganon din tayo minsan po. Kaya po, kung titingnan po natin yung outward circumstance na mayroon kayo, pag sinabi natin outward, ito yung parang mabigat na pinagdadaanan natin. Yung outward circumstances ko, tsaka outward ng circumstances ninyo, maaring hindi magkakapareho. Just like kay Paul. Pero ako po'y naniniwala na maaring yung nararamdaman ni Paul, yung nararamdaman ninyo at nararamdaman ko, dahil po doon sa outward manifestation na pinagdadaanan natin, somehow, by emotion, pare-pareho tayong nararamdaman. Kaya makaka-relate tayo sa kanya. At ang nararamdaman ni Paul, ito yon. Ang nararamdaman ni Paul, burdened, lacking strength, wala na siyang lakas, parang nahihirapan na siya, despairing of life, parang wala na ang buhay, or feeling like a death sentence was upon him. Minsan may sitwasyon po sa buhay natin na ganito ang ating pinagdadaanan. That's why kailangan po natin ng renewal. Kailangan po natin ng renewal. Yun po ang ibig sabihin nito. Now, makikita natin, bagaman ganito po yung pinagdaanan ni Paul, by emotion, kasi hindi nga specifically sinabi kung ano yung kanyang pinagdadaanan, pero nakita natin, later po, pag binasa po yung salita niya, yung 2 Corinthians na yun, makikita mo yung victory po, spiritual victory na nangyari sa kanya. Kaya ito yung sinabi niya. Pinutol-putol ko lang. Sabi sa 2 Corinthians 4:16-18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Doon sa 2 Corinthians 1:8, sinabi niya yung nararamdaman niya. Kung gaano kabigat ang kanyang pinagdadaanan. So, nagpapatuloy siya, sinasabi niya sa atin, pero at the end of the day, because siya, alam niya yung spiritual renewal kung gaano kalaga, ito na yung nasabi niya. Bagaman may pinagdadaanan kami, paraphrasing, hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw.
Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi o na di nakikita. So, malinaw, because of the presence of God, because of the renewal of God, yung perspective ni Paul, napapalitan siya. Kanina ang emotion niya, burdened siya, parang life-threatening yung sitwasyon niya, kulang siya ng lakas. But because of the renewal of God, nagpalit ang perspective niya. Ang sabi niya, hindi kami nasisiraan ng loob. Bagaman ganun ang pakiramdam namin, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sapagkat hindi kami nakatingin sa bagay na nakikita, kundi tinitingnan namin ang bagay na magaganap pagtapos itong laban na pinagdadaanan namin. Malinaw po, pinalitan ng Diyos yung kanyang perspective. From being emotionally down, to become renewed. At punong-puno po ng kalakasan po. Kaya po, ang renewal po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano every day of our life. Kaya po, makikita natin, yung careful po na pag-aaral po ng salita ng Diyos, dito natin exactly malalaman kung ano ang ibig sabihin ng renewal or spiritual renewal po, kung paano ito nangyayari at ano ang effect nito sa buhay ng isang mananampalataya. Katulad ni Paul, nakakaranas po siya moment by moment po ng mga pagsubok sa buhay. Katulad din po natin, pero meron tayong magandang balita na dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, gusto ko pong i-strengthen to. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos, meron po tayong benepisyo na araw-araw ay pwede tayong ma-renew ng ating Panginoon. Amen po. But the question is ngayon, how? How can we be renewed day by day? So alam natin, in our conscious mind, alam natin na meron tayong benepisyo po bilang lingkod ng Diyos o anak ng Diyos na ma-renew tayo everyday. That's why kahit pagod na pagod tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapahingahan at ma-renew ang ating kalakasan. But the question is, how can we renew day by day? Number 1 po, by worshiping, we can gain a renewed perspective. Number 1, for us to be renewed day by day, o ma-renew tayo araw-araw, kailangan nating sumamba sa Diyos. Kasi kapag tayo po may pinagdadaanan sa buhay, somehow napapalitan po ang perspective natin. Because of the emotions, because of yung heavily burden na nadadaanan po natin, na bagay na napapalitan yung perspective natin. But when the time you worship God, ang Diyos po ay papalitan niya ngayon yung perspective mo. Because ang pagsamba ay nagbabago po sa atin. Amen po? Nagbabago po sa atin. It gives us new perspective. So sa buhay po natin, sabi po ng isang manunulat na basa ko, sa buhay po ng tao, napakabilis po natin pumasok doon sa tinatawag natin tunnel vision. Or we can easily get into the tunnel vision. Alam niyo po ba yung tunnel vision? Nung tinignan ko siya, ang tunnel vision, ang ibig sabihin niya, ito yung vision na nakapokus ka na lang lagi sa problema. Wala ka nang iniisip kundi yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. That's what we call tunnel vision. And along the process, habang lagi kang nakatutok sa problemang pinagdadaanan mo, hindi mo namamalayan na unti-unti na pala nito kinukuha ang mga mahalagang bagay at bahagi ng buhay mo. Kasi nakatutok ka sa problema, hindi mo na nakikita yung mga tao sa paligid mo. Ang tawag po dyan is tunnel vision. So doon po tayo napupunta, hindi po siya clear. Tunnel, butas. Nakamalayong tingin mo, pero wala ka naman tinatanaw. Parang kanta yun, di ba? Pero ang lagi mo lang nakapokus ka, doon po sa tinatawag nating problema, your conscious mind, focusing on the problem, kung paano ito masosolve. And your subconscious mind mo, very busy naman, paano ba ito mangyayari? Paano ba ito mangyayari? Kailan kaya ako matatapos sa laban na to? So because of that, as we overthink yung problema na pinagdadaanan natin, as we closer and thinking po nitong problema natin, nakikita natin, mas lalo po siyang lumalaki ang problema. Naalala ko yung isang nabasa ko po sa book, sabi niya, nang tanong po yung bata, kasi tatay tsaka anak niyang lalaki, sabi niya, Dad, gaano ba kalapit ang Diyos sa atin? Sabi ng tatay niya, hindi siya sinagot directly.
Tapos nakita ang tatay, dadaan yung eroplano. Sabi ng tatay, nakita mo yung airplane, anak? Sabi niya, yes, dad. Sabi niya, gano'n siya kalaki? Ang late, dad. Parang hindi ko nga siya maaninag eh. Ganun ba? Parang wala siyang silbi. So one time, pumunta po siya ng airport. Dinala niya yung anak niya. Tapos pagharap nila, bago sila sumakay, humarap sila doon sa airplane. Sabi nang naalala ng tatay niya, anak, anong tingin mo sa airplane? Sabi niya, ang laki, dad. It's amazing. Wow, sabi niya, napakaganda pala niya. Sinagot na ngayon siya ng tatay niya. Sabi, alam mo anak, yung kalapitan ng Diyos sa tao, depende kung gaano siya lumalapit sa Kanya. Kasi habang lumalapit ka sa Kanya, makikita mong malaki pala ang Diyos ko. And that's the reason why nire-require tayo ng Diyos na magbasa tayo ng Kanyang salita, the daily devotion. Why? The more na lumalapit tayo at kinikilala natin ang Diyos, mas nakikita natin kung gaano siya kalaki. Pag malayo ka sa Diyos, para siyang eroplano na nasa alapaap na halos walang silbi at hindi mo ma-appreciate ang halaga niya. Pero pag lumalapit ka sa Kanya on a daily basis po natin, makikita natin, ma-appreciate natin, wow, ang ganda pala. Ang laki pala ng eroplano. Kaya pala niya magsakay ng maraming tao. Ay, meron pala siyang refrigerator sa loob. Aircon pala siya. Na-appreciate mo yung mga magagandang bagay na ginagawa niya. Same thing. Kapag tayo po'y lumalapit sa Diyos by worshiping Him, napapalitan yung perspective natin from being caught by that problem, and when you start worshiping the Lord, napapalitan ito ng perspective ng kamanghamangang bagay na ginawa na ng Diyos, na ginawa niya sa buhay mo, sa mga taong nasa paligid sa iyo, sa pagbabasa mo ng Bible, sa history, kung ano mga kamanghamangang bagay na ginagawa niya, napapalitan yung perspective mo in life, nagkakaroon ka ng pag-aasa, and now you are renewed. Amen? That's worshiping. Kaya po yung ginagawa natin dito pagsamba, this is not just primarily a preparation for the preaching. Di ba? Ganun po ang pagkakaintindi natin. Kaya po sinisimulan natin ang pagsamba kasi inihanda natin ang puso ng tao na para pag nagpahayag ng salita ng Diyos, ready ang heart nila, sabi natin, spiritually, to receive the Word of God. Pero hindi ito yung pinaka-purpose lang. The reason why we are worshiping God, because we want to be changed and renewed yung ating pong perspective. Maaring pagpunta mo dito, ang dami mong pinagdadaan ng problema. Hindi totoo po yun na iwanan mo muna ang problema mo sa bahay mo at pumunta ka dito sa pagsamba at humarap ka sa Diyos. Hindi. Kasi tao tayo eh. Pag may problema kang mabigat, pagpunta mo ng simbahan, may problema ka talaga, whether you like it or not. Hindi ko pwedeng sabihin, kapatid, alam kong may pinagdadaan, kakalimutan mo muna yon. Hindi eh. Hindi mo makakalimutan yun. That's the reality of life. Pero ang pinakamaganda, pagpunta mo dito, pagsamba mo sa Diyos, bitbit mo ang problema mo, habang sumasamba ka, ninanamnam mo yung mga mensahe ng awitin kasi you are worshiping God. Unti-unting napapalitan ng perspective mo kasi nakikilala mo, somehow pinapaalala sa iyo ng Diyos through the lyrics of the song na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa Kanya. And because of that, napapalitan ng perspective mo, nare-renew ka. Amen? But the good news is, ito pa yung pinakamagandang bagay, hindi mo na kailangan hintayin ang linggo para makapagsamba ka sa Diyos. Because every day of our life, we can worship God. Tama? Hindi mo kailangan kumanta kung wala ka sa tono para sumamba. But start praising the Lord ng mga bagay, ng mga past experiences mo sa Kanya, ng mga biyaya niya, ng mga experiences ng mga nasa paligid mo kung paano sila pinagpala, yung mga kwento nila, start praising the Lord by remembering that. And then, yung mga nabasa mo sa Bible na yung dagat pala ay hinati ng Diyos. So, start remembering that, pray by praising the Lord, and because of that, kahit hindi ka makanta kasi wala ka sa tono, sumasamba ka sa Diyos. And because you are worshiping the Lord, natatransform ka and you are being renewed. At ang pagsamba, dapat moment by moment basis. Amen po. Pinag-uusapan natin January, kasi beginning of the year, pero hindi nangangahulugan na January lang tayo magsasamba sa Diyos. Every day of our life, moment by moment, we have to worship the Lord. That's why sabi ng salita ng Diyos, whether you eat or whether you drink, do it for the glory of God. Ibig sabihin, kahit kumakain ka, kailangan pagsamba pa rin yan para sa Diyos. Amen po. So number 1, we have worshiping the Lord. Because when we worship, naririnyo po tayo, tapos yung eyes po natin ay nakatingin na po doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, our spiritual eyes become open.
Yung bagay na hindi natin nakikita, nakikita na po natin. That's why sabi ni Paul, ito yung sinabi ni Paul, set your mind on things above, not on things on the earth. Kapag sumasamba ka sa Diyos, yung problema mo ay lupa yan eh. Sa lupa yan eh. Pag ikaw pa yung nag-start sumamba sa Diyos, ire-refresh ka ng Lord ng mga napakinggan mo, ire-refresh ka ng Lord ng mga bagay na ginawa niya nung nakaraan, ngayon at doon po sa Bible, biglang mapapalitan yon at sabi, ay, teka lang, ito palang problema ko, this is just temporary. This is not, hindi ito pinakamahalaga. Hindi ko kailangan mag-focus dito. Hindi ako kailangan magkaroon ng tunnel vision. Kailangan mapalitan ng perspective ko, magkaroon ng clear perspective na may magandang plano ang Diyos sa akin. Kung may pinagdadaanan man ako ngayon, ang reason ng Diyos para turuan ako, ma-realize ko na may pagkakamali ako, o kung wala man ako pagkakamali, kahit ano nung pag-iisip ko, sobra-sobra, may reason pa rin ng Diyos because gusto ng Diyos na i-train ka, i-develop ka, because there is something na malaki na pwedeng ipagkatiwala sa iyo ng Diyos, kaya ka din-develop niya. And by worshiping Him on a daily basis po, tayo po ay nare-renew day by day. Amen? Amen po? Amen. So to give you an example po, isang biblical example lang po. At favorite po namin ito ni Pastor Gracia kasi dito kami humugod po ng lakas when the time we experience struggle po in life. Ano po? Na mabigat po. Si David. Nung si David po, tsaka yung kanyang 600 men, yung kanyang mga warriors po, ano po, galing sila sa labanan, pauwi na sila sa kampo nila. Habang wala po itong mga tao na to, yung kasamahan po niya, nilusob na pala ng Amalekites ang kanyang kampo. So in short, sinunog nila, kinuha lahat. Walang pinatay, sabi ng Bible, pero kinuha naman lahat, babae, lahat, asin lahat po ng asawa at saka mga anak. So pagdating po nila, doon sa kanilang kampo, nakita nila na wala ng laman at sunog na yung paligid nila. Alam niyo ang ginawa ng mga tao, including David? Umiyak sila ng umiyak. Alam ko na isulat ko dito. Ayan. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Nakita mo? Nung makita nila ang sitwasyon na yun, iyak sila ng iyak, sigaw sila ng sigaw. Hindi man natin alam kung anong sinisigaw nila, basta sumisigaw sila hanggang sa mapagod at sila po ay mawala na ng lakas sa kaiyak. That's the situation that they are facing. Yun yung sitwasyon nila. At ang pinag-aalala ni David, because of that situation, nag-uusap-usap na po ang ilan na pwede batuhin na lang natin si David hanggang siya ay mamatay. Pero ang kagandahan kay David, because worshiper siya ng Panginoon, salmista siya, I'm sure hindi man siya malinaw kasi ang bilis ng transition po, hindi pinaliwanag sa Bible. I'm sure because mananamba siya sa Diyos, sumamba siya sa Panginoon. Siguro sumeperate siya dun sa mga tao at nagsamba siya sa Diyos. Kasi sa pagsamba niya, alam niya na inaalala niya yung Lord, nung ako'y bata pa, iniligtas mo ako sa ngipin ng leon. Nung inaayos ko yung mga tupa na pinapalagaan sa akin ng magulang ko. Iniligtas mo ako sa oso. Nung napanahon po na hindi ko naman ina-expect, tapos biglang haharap ako kay Goliath, niligtas mo ako sa kamay ni Goliath. Inaalala niyo yun. So malaking bagay, Panginoon, ang ginagawa mo sa buhay ko. Sumasamba siya sa Diyos. May remembering all the past experiences po niya na ginawa ng Diyos. Kasi mabilis lang po ang pangyayari. Pagdating po doon sa 6, sabi doon, but David strengthened himself in the Lord is God. Nakita mo yung emotion? Kasi dito sa 30 verse 4, yung nararamdaman nila siguro, di ba pag may pinagdadaanan tayo na wala yung tao sa atin, halimbawa, may anak tayo, hindi umuwi. Di ba ang dami nang iniisip natin, naku, baka na-rape na, baka na-accidente na, baka nasaksak na, makakabalik pa kaya siya. Di ba ang dami pumapasok sa isip natin? Parang pwede natin i-assume, ganun din yung nangyayari sa kanila. Ano na kayang ginawa nila? Baka yung asawa ko, ginawa nila concubine, yung mga anak ko, ginawa na nilang slaves. Ganun ang iniisip nila. But David separated from the group kasi ang group perspective is very down. Mali ang perspective. Pero si David, because worshiper siya ng Lord, naalala niya kaagad. Umalis siya somehow, siguro umalis siya, tapos nagsamba siya sa Diyos kasi pagbalik po niya, ibang David na ang umarap sa kanila. 1 Samuel 30, but David strengthened himself in the Lord is God. Pagdating po doon sa Verse 8, which is our favorite po, verse 8 po, pag sabi niya, Lord, nag-inquire niya sa Panginoon. Kasi baliktad ng perspective niya, iba na eh. Dati,
parang malungkot siya, yung puso niya na-renewed na, yung strength niya na ibalik niya, yung vision niya ay nabalik niya, yung power na mayroon siya bumalik niya, yung tiwala niya sa Diyos ay bumalik niya. Kasi nagsamba siya sa Diyos. So ngayon nag-inquire na siya doon sa verse 8, hindi ko na sinulat po. Tingnan niyo na lang po sa verse 8. Sabi ng Lord, David inquired to the Lord, Panginoon, ipupurso ba namin sila? Ma-overtake ba namin sila? Sumagot ang Lord, sige, purso mo sila, and I'm very much sure na ma-overtake mo sila and you can recover all. And because of that, sa pagsamba niya, napalit ang kanyang renewed. Di ba, yung 600 po na yan, na nagkaroon ng karanasan ng dahil po sa pangyayari, di ba 200 lang ang sumama sa kanya? Kasi nung pagharap niya uli sa kanila, renewed na siya because nag-worship siya sa Diyos, yung 200 naniwala sa kanya. So kaya iniwan nila yung iba, yung 400. Lumakad yung 200, na-recover nila lahat ng nawala sa kanila. Naiuwi nila lahat. And because napalitan yung perspective niya. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Mapapansin po natin, minsan may bagay na pinahintulot ang Diyos sa atin, akala natin katapusan na ng mundo. Always remember, anak ka ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, mayroon pangako ang Diyos na hindi ka niya papabayaan kailanman. Kahit nga nagkakamali ka na eh. Hindi lang makakilos ang Diyos kasi sabi ng Isaiah, ang reason kung bakit hindi nakakarating sa Kanya ang pangangailangan natin through prayer because of sin. Pero gayon pa man, hindi nangangulugan dahil hindi siya nakakarating doon sa Kanya, hindi nangangulugan na hindi alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Actually, naghihintay lang ang Diyos ng tamang pagkakataon. That's why sabi natin, devotion is an active, not a passive. Ibig sabihin tayo nag-i-initiate ng ating pagkilos para lumapit sa Diyos. Kasi sabi ng James 4:8, if we draw near to Him, He will draw near to us. Pag lumapit tayo sa Kanya, lalapit siya sa atin. Active po yan tawag dyan. Hindi siya passive, active. Kasi pag sinabi natin passive, ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan para lumapit ka sa Kanya. Hindi. Ang devotion, ang renewal, ang devotion natin, dapat active. Ang ibig sabihin ng active, ikaw ang nag-i-initiate ng mga pagkakataon na makalapit ka sa Diyos kasi ang Diyos siguradong lalapit sa iyo. So, number 1, by worshiping God, katulad ni David, nakita natin kung paano po napalitan ng perspective niya sa pagiging being down, renewed by God, hinarap ang problema, sa tulong ng Diyos, nagtagumpay siya. Amen po. Kung may pinagdadaanan ka, umarap ka sa Diyos, sumamba ka sa Diyos, alalahanin mo yung mga gandang bagay na ginawa ng Diyos sa'yo, yung mga nabasa mo, at mangarap ka ulit. Humakbang ka kasama ang Diyos, alam ko, magtatagumpay ka. Amen? Second, paano tayo marirenew day by day? By being in the presence of God, we gain renewed strength. Parang pare-pareho naman to, ano? Pare-pareho talaga yon. Pero meron po siyang pagkakaiba po. Ano po? Sabi rito, may mga pagkakataon po na sobrang pagod na pagod po tayo. May mga pagkakataon po na pagod ka, subong maghapon, matutulog ang pagod, pagising mo, pagod ka pa rin. May mga pagkakataon, nagko-consult tayo sa doktor, paano tayo magiging malakas, kasi parang nangihina tayo. Hindi rin enough yung mga tranquilizer na yun para makatulog ka ng 8 hours, pagising mo, pagod ka pa rin. Vitamins, pagod pa rin. Because the reality of life, yung katotohanan po, the only one who can transform and renew your strength is no one but God. Kaya hanggat hindi po natin nararating yung katotohanan na yon at mentality po na yon, hindi po talaga tayo marirenew. So the only way to be renewed is kailangan nandun tayo sa presence po ng ating Panginoon para ma-renewed po ang ating strength. So, pero mayroon pong kapaguran po na talagang sobrang nakakapagod. Pag ito po ay yung mga problema po na hindi na physical. Di ba? Yung anxiety, depression, frustration. Ito yung nakakapagod na hindi mo alam kung paano sasagutin at susolusyonan. Pag mahina ang katawan mo, because siguro napagod ka lang something, mayroon ka lang mainom, lalakas ka na. Pero ang pinakamahirap po na yung kapaguran na hindi parang walang katapusan, pag emotion ng umatake sa atin. Yung anxiety, depression, worry. So, for us to be renewed, we have to go to the presence of God para ma-renew po ang bawat isa po sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, Isaiah 40 verse 29, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. So, pinapalakas po ng ating Panginoon. Sabi rito, ang long-term effect po ng being in the presence of God is to gain strength.
Kaya lang, mayroon po ditong kailangan natin maintindihan. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi nangangahulugan po yan, instantly, lalakas ka kaagad. There is always a process. Kasi tayo po, gusto natin, pag may pinagdadaanan tayo, kaya naghahanap agad tayo ng mga gamot, kasi gusto natin mawala kaagad ang nararamdaman natin. But being in the presence of God, it doesn't mean na pagpunta mo sa Kanya, renewed ka na. May proseso pong ginagawa ang Diyos. Para maintindihan po natin yan, ang disenyo natin, parang yung cellphone. Ang cellphone po, design po siya na magagamit mo siya for some hours. Pero ang disenyo din niya na malulowbat siya. Para ma-renew ang kanyang battery, yung energy niya, you have to charge it. Tama? Pag sinarge mo siya, hindi nangangahulugan, sinaksak mo siya, fully charged na agad siya. There is certain hour na kailangan mong hintayin para ma-fully charge siya. At ang proseso, gagamitin mo siya, malulobot siya. Ganun ang process. Same with us. Dinesign tayo ng Diyos na kailangan matulog tayo dapat, sabi ng mga doktor, di ba? 8 hours in 24 hours. At dinisenyo din tayo ng Diyos na dapat sa loob ng isang linggo mamamahinga tayo. That's why may Sabbath day during the time. At sa panahon po natin, because we are celebrating the resurrection of God, doon natin inalign. Kaya Sunday po natin siya ginagawa. Okay? Linggo na natin siya because this is the victory proclamation of being renewed, of yung resurrection po ng ating Panginoon. Yun yung reason kung bakit linggo natin sa ginagawa at hindi na Sabado. Ano po? Pero ang last day of the week is Saturday, not Sunday. Ano po? So, ganun po yun. So, ganun ang disenyo sa atin. For us to be recharged, kasi nanghihina tayo, kailangan po natin mag-saksak doon sa energy na meron tayo, and that's God. Sa Kanya tayo nagmula Siya nag-create sa atin, therefore babalik tayo sa Kanya para ma-renew tayo. But the process ay hindi instantaneous. May waiting time. That's why sabi po ng salita ng Diyos, paborito ninyo to, I'm sure. Memorize nyo to. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa Tagalog po, ang gamit sa Kanya, yung wait na yan, yung magtiwala uli sa Diyos. Yung waiting is trusting. Kahit hindi mo nakikita ang mga bagay-bagay, nagtitiwala ka, kaya ka naghihintay na gagawin ng Diyos ang bagay na hinihingi mo sa Kanya. Amen? That's why waiting is a process. Meron siyang oras na hihintayin na dapat ka maghintay sapagkat yun yung process na ginagawa ng Diyos sa atin. Waiting means depending on God alone. Kaya po ang isang tao, pag hindi na nakapaghintay, gumagawa na siya ng paraan, and I did it my way. Parang maraming namamatay doon, di ba? Pag kinakanta yun. Ginagawa na natin sa sarili nating paraan because we failed to wait. The meaning of wait sa other translation is trusting. Trusting even hindi mo naaaninag yung bagay na hiningi mo sa Diyos. Just continue to trust the Lord na magagawa ng Diyos ang bagay na hiningi mo. In the first place, ang hiningi mo naman ay hindi naman magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Because meron mga condition yan eh. Di ba? Parang sinabi ko, pag humingi si Graciela sa akin ng sasakyan, kahit meron ako kapasidad na bigyan siya ng sasakyan, hindi ko siya bibigyan ng sasakyan. Kasi alam ko, pag binigyan ko siya ng sasakyan, drive niya yun, mapapahamak siya dahil di pa siya marunong mag-drive at wala pa siya sa panahon dahil wala pa siyang lisensya. Pero when the time is right, at mayroon ako kapasidad, at nakita ko pangangailangan niya to, hindi ko siya mahihindian. Same thing in the process po sa Panginoon. May waiting time, mga anak, mga kapatid ko po sa Panginoon. May waiting time po tayo. Kaya po, kailangan maghintay po tayo. Kailangan maging matyaga po tayo or steadfast po tayo sa paghintay natin sa Lord. Sabi ng James 1:4, let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yung tao pala na marunong maghintay, siya yung nakakakuha ng mas malaking biyaya. Amen po. Halimbawa, nanalangin tayo, sinagot tayo ng Diyos sa panalangin natin. Sabi natin, ito yung sinabi sa atin ng Diyos. But lagi natin tatandaan, lagi may waiting time. Nainip ka na, maraming pressures na bumabato sa'yo sa paligid. Wala kang aasenso dyan, di ka mag-aasenso dyan. Walang magagawa, walang mangyayari sa'yo dyan. But you have the Word of God. Sabi sa'yo ng Lord, pagpapalain kita sa lugar na to. Di ba nung sinabihan niya si
si Abraham, umalis ka dito, dadaling kita doon sa gusto ko. Hindi na siya nagtanong, Lord, saan ako pupunta? Kailangan ko ba magdala ng ganito? Meron ba akong makakain doon? Wala. By trusting sa Diyos, sumunod siya. And because doon sa pagsunod niya, nakita natin, paano siya pinagpala. Ganon din tayo sa panahon natin. May mga salita ng Diyos na nakukuha tayo at tinatayuan natin yan. Kaya lang, pag dumarating po yung mga persecution, yung mga bagay na mabigat sa buhay natin, nakakalimutan natin yung salita ng Diyos. Hindi na tayo natututong maghintay. Kaya gagawa na tayo ng paraan. Yung pala, doon tayo talaga pagpapalain ng Diyos. Because of that, na-miss natin yung opportunity na mapagpala tayo ng Diyos. So kung alam natin by heart, wala naman tao na nagtulak sa atin, ang Lord ang nagsabi sa iyo niyan. Wala ikaw eh. When you do your devotion, nakita mo at paulit-ulit pinapaalala sa iyo ng Diyos, kahit nakapikit ka na, naalala mong salita ng Diyos, ito talaga ang rema. This is the word of God na binigay sa iyo ngayong taon na to. Tayuan mo yan. Tayuan mo yan because hindi nagsisinungaling ang Diyos. May waiting time, may process, pero tayuan mo yan. If the time is right, if it is God's time, walang sino mang makakahadlang yan dahil yun ang gagawin ng Diyos. That's how powerful ang Diyos natin. Ang kailangan lang natin, maging steadfast sa ating pong paghihintay. Amen po, sa ating pagtitiwala sa Diyos. So palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan natin maghintay. Hindi natin alam the exact time kung kailan to, but ang keyword is waiting or trusting. Amen po. So, number 3. Number 3, how can we be renewed day by day? By engaging the Word of God, we gain a renewed mind. Nandun ka sa presence ng Lord, meaning nagbababad ka sa Kanyang presensya through His Word. Tapos ngayon, pagdating mo dun sa Word ng Panginoon, pag sinabi engaging, hindi ka lang nagbabasa. Kailangan inuunawa mo siya at binibigyan mo ng pagkakataon sa buhay mo na mangyari ang salita ng Diyos given the opportunity na iaalaw ng Diyos sa'yo. So, ang ibig sabihin nito, marami man tayong books na binabasa, sabi nga ng kasabihan, lahat ng books na nababasa natin, pwede tayong inform, but it is only the Bible that will transform. So, ibig sabihin, may transformation talaga na nagaganap kapag nag-engage ka po sa salita ng Diyos. So, when you do your devotion daily, intentionally and personally, alam ko po, kahit pagod na pagod ka sa maghapon, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, by heart, marirenew ka ulit. I-refresh ng Lord yung bagay na mga pinagdadaanan mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ganito dinescribe ng salita ng Diyos sa Hebrews 4:12 kung ano ang mayroon sa salita ng Diyos. For the word of God is living and powerful. Buhay at makapangyarihan. Ibig sabihin pala, pag nag-engage ka sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Nangungusap siya. Kaya nga sabi mo, ito yung sinabi sa akin ng Diyos. Hindi ang Diyos directly nagsalita sa iyo, anak, ito ang gagawin mo. Hindi. Kasi sabi, living, pag sinabi buhay, nagre-rema siya, paulit-ulit mo siyang naririnig. Kahit natutulog ka, minsan napapaniginipan mo na siya. That's what we call rema. Ang rema po, sa theology, ang rema po, ang ibig sabihin, the specific word that God has given to you on a specific situation na pinagdadaanan mo. Hindi mo alam ang gagawin? Mananalangin ka, pop-up prayer, katulad po ni Nehemiah, tapos biglang may sasabihin ng Diyos sa kanya, susundin niya yon because alam niya ang Diyos na nagsabi sa kanya noon, yun yung gagawin niya. And because of trusting God, nagtatagumpay siya. Parang tayo din. Because the Word of God is living and powerful. So ganun po ang ibig sabihin, pag nag-engage po tayo. That's why po, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nare-renew tayo because as we read the Word of God, sabi nga ng Romans 12:2, nare-renew po ang ating isipan at natatransform po ang ating pong mga pag-iisip. Ganun pong, mayroon pong exercise niyan na ginagawa. Doon may nabasa ako doon po sa National Mental Health po. Mayroon mga doctors po doon na nag-i-study po sila kung paano nagpapunction ng mind. Mayroon silang pinapagawa na finger tick tap na gano'n. Parang pinapagawa sa kanila. At pag ginagawa po yan, gumaganon po sila, pinapaganon yung pasyente po nila, pinapa-exercise po nila. Pag ito yung ginagawa, ini-scan po nila, tapos nag-MRI scanning po sila, ini-scan po nila yung brain, para malaman nila kung ano nagpapunction. So when the time na pinagawa nila yung for 4 weeks,
So na-discover po nila habang ginagawa yun ng tao na yon, ang nangyayari po, nagkakaroon po ng parang nag-i-expand yung brain na nagpapunction gamit yung mga ganun bagay na yon. So pag ibig sabihin, pag nilagay po natin sa salita ng Diyos, tayo po ay nabubuhay sa mundo. Ang nangyayari po sa atin, nagiging world system ang sistema natin. Tama? Kung anong sistema ng mundo, kahit Kristiyano ka, minsan na-adapt mo siya. Somehow, kaya nadadala ka. That's the world system. Pero pag ikaw po ay nag-i-engage sa salita ng Diyos, that's your exercise. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, napapalitan siya. Nagiging sistema na ng Diyos, hindi na po sistema ng mundo at ng sarili mo. Amen? Ganun po ang nangyayari po sa atin. Kasi may mga pagkakataon po na mangangarap tayo, right? Sa simula, mangangarap tayo, ito yung mga gusto kong gawin. Pero dumating ang problema. May mga pangyayari sa buhay natin na pinapatay nito yung mga pangarap natin sa buhay. And because of that, hindi natin namamalayan na natatagpuan na lang natin ang sarili natin, na nandun tayo sa sitwasyon na hindi natin ine-expect. At ang masakit pa niyan, maraming mga tao na bumabato sa atin, pumapayag naman tayo na batuhin nila tayo nang wala tayong reaksyon. At ang pinakamasakit po niyan, pinapahintulutan natin ang sarili natin mismo na ibagsak tayo mismo. And because of that, mapatagpuan natin ang sarili natin na ang layo na natin doon sa pinangarap natin. And the only way para lagi tayong ma-renew, that's why devotion is on daily basis . Alam ng Diyos . Kaya sabi ng Joshua 1:8, di ba? Alam na alam ng Diyos kung anong mangyayari sa atin. Kasi sabi ng Bible, bago ka pa ilagay sa sinapupunan ng iyong ina, alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa'yo. That's why ini-encourage tayo, even the Old Testament, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Unawain natin to . Why? Kasi every day when we engage in the Word of God, nare-renew po tayo. Na ibabalik yung mga pangarap natin. Yun yung nagiging catalyst para po ma-process natin yung pinagdadaanan natin at mararating natin yung dais ng Diyos na dapat marating natin. And because of that, nagpapatuloy po tayo sa hamon ng buhay. Mayroon mabigat ang outward manifestation, but the inner self ay mayroon pong kapayapaan. Amen? Because you are engaging in the Word of God. Ang nananalaytay sa mindset mo, ang nananalaytay sa conscious mind mo at subconscious mind mo, ay puro po yung bagay na gagawin ng Diyos sa iyo, ang ginawa na ng Diyos sa iyo noon, ginawa niya sa mga taong nasa paligid sa iyo, at gagawin pa niya sa mga darating na panahon. Nare-refresh ka because you are engaging yourself in the Word of God, kaya po nare-renew ka, kaya nagiging bago ka uli. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Isa na lang po. Isa na lang, hindi tayo pwedeng lumayo dito, mawala ito. Number 4 po, bagaman pinakahuli, pero isa rin sa pinakamahalaga. By receiving the ministry of the Holy Spirit, we gain a renewed hope. Kompletong-kompleto po ang pamamaraan na ginawa ng Diyos sa atin. Para tayo po ay iligtas. The only way para maligtas tayo, kailangan bumaba ang Diyos dito sa lupa. Kasi ang kasalanan ng tao, kailangan matubos din ng tao. Kaso walang perfect na tao na pwedeng magtubos sa kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. So kailangan bumaba ang Diyos in a form of man and God, that's the Lord Jesus Christ. Kasi siya lang may capacity para po kunin ang kasalanan natin. Why? Kasi ang dugo na dumadaloy sa atin ay dugo po na nagmumula sa ating pong salin lahi, sa ancestors natin. Makasalanang dugo. Pero yung blood na dumadaloy kay Kristo, bagaman tao siya, at at the same time, God po nandito siya sa lupa, ang dugong dumadaloy sa kanya ay dugo na nagmumula sa Diyos. Kasi nung siya po nilagay sa sinapupunan ni Mary, kinonseive siya through the power of the Holy Spirit. There is no physical intercourse. Just para po magkaroon po ng buhay doon sa sinapupunan. Conception of the Holy Spirit. That's why pure ang dugo ni Kristo na siya lamang may kakayanan para tubusin tayo. Kompleto because nung siya po ay matapos yung mission niya, pinadala naman niya ang ating katuwang, which is the Holy Spirit. Why? Kasi alam ng Diyos, marami tayong pagdadaanan. But with the presence of the ang pinakamahirap lang po intindihin, pag hindi natin siya inintindi ng maigi, hindi kasi natin siya nakikita. At ang hirap po paniwalaan ang isang bagay na hindi mo nakikita. Tama? Kaya po, doon pumapasok ngayon yung pananampalataya.
Kaya po, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nadidevelop ang pananampalataya mo, at nakapag-minister yung banal na Espiritu ng Diyos sa iyo, at nare-renewed yung pag-asa mo. Because nako-cultivate siya. Magiging active siya sa ating pong mga buhay, at siya na po yung ngayong kumikilos para sa atin. Ganun po ang nangyayari po sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi ang banal na Espiritu ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, wala siyang ibang sasabihin, kundi yung mga narinig niya, ang sasabihin niya para sa atin. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na sinasabi niya sa atin, ito ay para sa ikabubuti natin. Ngayon, kung hindi po siya, di tayo nagpapasakop sa ministry ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, gumagana tayo sa sarili nating kapasidad, wala talagang mangyayari sa atin. For us to be renewed, kailangan i-activate natin lagi, day by day, yung presence ng Holy Spirit in our life. Amen? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, pero ang Espiritu ng Diyos alam niya. And because inactivate mo siya, nagkakaroon ka ng discernment, ang tawag natin spiritual discernment. Nadidiscern mo bukas. Kaya sabi natin, sa biyaya ng Diyos or loobin ng Diyos, pero somehow mayroon kang positive na naiisip because mayroon pong kinukonvict sa yung Espiritu ng Diyos na ganito ang magaganap. Nagkakaroon ka ng anticipation. Kaya ito yung nagde-develop ng hope mo. And because of that, nare-renewed ka po. No matter how tired you are because of the problem na pinagdadaanan niyo po. Kaya po, mga kapatid ko po sa Panginoon, gaano man po kabigat, tayo po ay mga simbahan ng Diyos. Ano po, ang ibig sabihin ng church, tayong mga tao po na nagsuko ng buhay sa Panginoon, we are church. As a church of God, kailangan makita sa atin lagi ang manifestation ng Espiritu ng Diyos. So that those people, kasi maaring itong mga pinag-uusapan nating mga problema, hindi ikaw yon. Salamat sa Diyos kasi hindi ka dumadaan sa ganong mabigat na problema. Pero baka may mga mahal ka sa buhay, may mga kakilala ka, may mga kaibigan ka na ganun ang pinagdadaanan nila. Actually, unti na lang, gusto nilang patayin ang sarili nila because they are being depressed. And as a church, babalik tayo dito sa responsibility natin. Habang tayo po ay nag-renew sa Diyos, day by day, meron din tayong ginagampanan na yung ibang tao na walang kakayanan makapag-renew because they don't have relationship with God. Kasi kaya nga, introduction ko po sa inyo, as Christian, we have a huge benefit. That is to renew our strength day by day. Kasi Kristiyano tayo. Paano naman po yung walang relasyon sa Diyos? And that's our part. As a church, as a body of God, may function tayo. Let the manifestation of the Holy Spirit manifest upon us para makabigay tayo ng liwanag dun sa mga tao. And what is the greatest manifestation of the Holy Spirit? It is not the speaking in tongue. It is the transformed life. It is a changed character. A renewed heart that is the true manifestation of the presence of the Holy Spirit. You can speak other tongue, pero paglabas mo ng simbahan, iba naman ang ginagawa mo. Hindi ko sinasabi na hindi siya part of the ministry of the Holy Spirit. Malinaw ang Bible that this is one of the spiritual gift. But ang reality po ng gift, laging may transformation. That's why sabi ng Lord, binigyan kayo ng gift not for yourself, but to edify other people. Paano ka makapag-edify ng church kung walang transformation sa'yo? The only way to edify other people, dapat may transformation na naganap sa'yo. There is a changed life. There is a changed character. And that's the true meaning of infilling or being filled or being baptized with the Holy Spirit. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya every day of our life, ang lagi natin sasabihin, come, Holy Spirit, renewed me in this day. Let your will be done and not my will. Amen po. Ganun lagi ang gagawin natin sa atin. So, 4 lang po yon na binigay po sa inyo on how are we going to renew day by day. Diba? Nawa po, maalala po natin lagi ito so that yung mga pinangarap po natin na sinulat po natin this year as our New Year's resolution, masustain natin siya na instead po na next year ay uulitin na naman natin siya, kundi ma-elevate na siya. Ibig sabihin, yung mga sinet mo ngayon, because you are doing your devotion daily, intentionally and personally, nare-renewed ka day by day, so nabubuhay lagi yung pangarap mo. Nagtutuloy-tuloy ka ngayon, nagpapatuloy ka. Kaya at the end of the year, marami kang na-achieve.
So pag nagplano ka ulit the next year, hindi nakasama yung dati mong plano. Or kung mayroon mo masasama, i-improve mo pa lalo siya. Ganun ang process because the nature of life, pinaulit-ulit natin, is to grow. But for us to grow, kailangan mayroon tayong spending time alone with the presence of God. There is no growth without a surrendered heart. And to have a surrendered heart, mayroon kang time alone with your God. You have to spend alone with Him. Because that's the only way para ma-renew tayo at makasurvive tayo sa buhay na to. Di ba, lagi akong sinasabi, it is really hard. Hindi lamang difficult po ang buhay Kristiyano, but it is very impossible na magkaroon ng transformed life apart from the manifestation and surrendering to the presence of the Holy Spirit. Amen. Nagiging Kristiyano ka, nagiging totoong Kristiyano ka kapag ang Espiritu ng Diyos ang siyang nananalaytay sa iyo. Amen po. Palakpakan natin ng Panginoon at tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Apat yon. We have to worship the Lord. Second, be in the presence of God, meaning spending time alone with the Lord. Engage yourself in His Word. And the last one, cultivate the presence of the Holy Spirit na inilagay sa iyo ng Diyos when the time you accept Him as your Lord and Savior. Pag ginawa po natin to, I believe, ako din, I am surrendering to the Lord itong bagaman ako yung ginamit ng Diyos na ma-impart ito sa inyo, I am also one na para i-cultivate ko din ito kung gusto kong mag-survive din ako sa buhay na to. Kung gusto kong maging matagumpay. Paulit-ulit natin, sinasabi, devotion, very essential. Kahit no matter how tired we are, pilitin ho natin. Minsan po may tinatawag na forced evangelism. Yung, di ba naintindihan natin, tinulak lang kasi ako ng ate ko kaya ako nakakilala sa Panginoon. That's true. Mayroon talagang ganun. Minsan, sinusuhulan natin. Marami tayong paraan. Just for the sake of the gospel of God. May tao tayo na tinutulungan, sinusuhulan natin actually. Binibigyan natin siya para pumunta lang dito. Wala naman siguro mali doon. Kasi ang intention natin, makarating siya sa Panginoon. Kasi ang hirap niya nga papuntahin eh. Pero pag naglatag ka na maraming pakinabang dito, darating sila. Pero sa atin pong mga Kristiyano, the reason why kaya nandito tayo kahit wala tayong suhol, sorry for the word, sapagkat naiintindihan natin ang halaga ng pagkakaroon po natin ng relasyon sa Diyos. So yamang nandito na tayo, palaguin na natin. Lagi kong sinasabi, hindi mo naman kailangan iwanan ng trabaho mo. Pero make it sure na nababalansin mo yung trabaho mo, nababalansin mo yung career mo, na hindi mo napapabayaan yung spending time with your God. Because the only way to survive the life being a Christian is to be always in the presence of God, day by day. Paglabas mo sa prayer mo, maraming tao kang maririnig na hindi maganda ang sasabihin sa iyo. Maraming tao ang hindi maniniwala sa iyo. But because you are being renewed, kasi nag-spend ka ng time alone with your God, it doesn't matter kung anong sinasabi niya sa inyo. Because what is most important, kung anong sinabi ng Diyos sa iyo kanina, yun yung mag-fuel sa iyo para mabuhay yung pangarap mo. Kasi marami talaga tao papatayin yung pangarap mo. Pero habang lagi ka nakababad sa salita ng Diyos, yun naman po yung magpapaypay sa pangarap mo. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, magpo-focus ka. Because naniniwala ka that life is a process. Next week, mula po Monday, 22 hanggang Friday, meron tayong shielding night. Doon ulit tayo sa Taytay New Life. Ang ganda ng tema natin, Mastering the Process. From start to finish. Kadalasan po sa atin, starter tayo. But we are not finisher.
Marami tayong gustong simulan, pero at the middle of the situation, may pinagdadaanan tayo, ayoko na. Hindi natin natatapos at the end of the day. So nawa makarating kayo, start to finish. Ang ganda ng mga pag-uusapan, doon natin makikita paano na ipufuel. Of course, kulang pa rin yun lahat na maintindihan natin doon. That's why we are encouraged to spend time alone with God on a daily basis because that's the only way para mas lalago tayo maglago spiritually. So gawan po natin ang paraan. Gawan po natin ang paraan. Naiintindihan ho natin na busy rin tayo, pero do not compromise the time na inalat mo para sa Diyos. Ako din, may mga pagkakataon ganun din. That's why, sinasabi ko ito rin sa sarili ko. Na may mga pagkakataon because sa mga ginagawa mo, parang ayaw mong bumangon, pero kailangan mong makarecover. At hanggang makabalik ka ulit doon sa pacing na hinahakbang mo na kasama ang Diyos. Kasi mahirap po talaga mabuhay apart from God. Kristyano ka na. Dahil Kristyano ka, puntirya ka na ng kaaway. That's why life is a battle. God, pilit kang magpapakabuti. Kasi nabuksan na ang perspective mo eh. Nalagyan ka na ng salita ng Diyos. Magpipilit ka lang magpapabuti. Pero pilit din nagagawa ang paraan ng kaaway para hilahin ka pabalik dun sa bagay na ginagawa mo. Para masurvive mo yon, spend time alone with God. Amen? Ganun yon. Kaya po, at isang malaking bagay para ma-renewed tayo lagi, yung huwag natin makalimutan, yung isang purpose ng buhay natin. Diba? Sabi ko po sa inyo, two purpose ang mayroon tayo, to know God and to make God well known to other people. Spending alone with time with God is knowing Him in a deeper perspective. But while you are doing that, may gagawin ka rin, make God well known to other people. So pag nabalansi po natin yan, nagpababad tayo sa presensya ng Diyos, sabi ng kanta natin yung sikreto ng ligaya natin, pero dapat sinasabi din natin sa ibang tao yung magandang bagay na nararamdaman natin. Balansin po natin yon. Ulitin ko po yung pakiusap ko po sa inyo. Hindi man kayo part ng leadership po ng Holy Deliverance. Kasi ganun talaga ang loob ng isang simbahan. Ganun talaga ang loob ng isang organization. May leader, may subordinates. At mayroon naman pong dumadalo lang. Pero as a Christian po, personal ko po kayong pinapakiusapan na kaya nyo pong magdala ng tao kahit wala po kayong alam sa Biblia. A simple invitation lang. Wala ka bang gawa sa linggo? Sama ka sa akin. And entrust to God. Kasi ang Diyos ang nagbabago eh. Ang pakiusap ko lang, alam ko lahat tayo kaya natin mag-invite. Kasi pag may celebration tayo sa atin, ang dami natin naiisip na invite, di ba? Baka pwede naman po, bago dumating ang linggo, isipin na natin yung mga tao na gusto nating isipin. Invite natin sila. Samahan natin ng panalangin. Sa una, maring hindi sila sumama. Huwag mo tigilan. Yun lang po ang gawin natin kung hindi pa panahon para sa inyo na mag-engage sa leadership ng body of Christ, ng church. It's okay. But see to it po, sa ganong bagay po, makatulong tayo sa nais ng Diyos. And I believe po, pag ginawa natin yan by heart, bagaman pinakiusapan ko lang kayo, just to remind you, alam ko po, even yung mga long-standing prayer ninyo, hindi nyo namamalayan, nagpo-fall na po sa isa-isa. Kasi nagagawa mo na ang nais ng Diyos na dapat mong gawin talaga. Ganun po yun. Kaya yun po yun. Sama-sama natin, yun lagi yung panalangin natin. Na magkaroon tayo ng heart. Just like the heart of God. Sabi ng Matthew, nung ang Diyos pa ay lumabas po, nakita niya yung multitude. Ano mang unang naramdaman ng Diyos? Compassion. Nawa magkaroon din tayo ng awa dun sa mga tao na alam natin na hindi pa nakakilala sa Diyos. Na pag sila po inabot ng kamatayan, there's no second chance sa salvation. Hindi yan madadala sa panalangin natin ng 100 days. Kahit napakagaling pa natin manalangin. Ang salvation ay matatagpuan lang habang ikaw po ay buhay. The Word of God says, if you confess your mouth that Jesus Christ is Lord, and you believe in Him, you are saved. Kaya po,
yun pong gawin natin. Let's make this salvation an urgent calling from the Lord. Pwedeng mamatay ang tao or pwedeng bumalik na po ang Diyos. Ano man ang mauna, ang pinakamahalaga, salvation is an urgent. Amen po. Yun po yung bahagi natin. So trabaho po tayo, manalangin po tayo. Hindi ang intention natin, kaya tayo gagawa nun kasi gusto natin punuin ng bulwagan. That's only the product of embracing the ministry. Hindi tayo, gusto natin mas sumikat tayo. It's not about ourselves. Hindi yun yung intention natin, kaya gusto natin punuin to. Magkaroon tayo ng 3 services. Hindi yun ng after tayo. Sapat na tayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. That's why everyday nananalangin tayo, na lagi tayong ilagay ng Diyos sa mga paa natin sa lupa. At bawat tagumpay, huwag natin i-claim na tagumpay natin yon. Kundi tagumpay yan dahil ang Diyos ang siyang nagbigay ng tagumpay sa atin. Ang reason kung bakit gusto natin punuin ng bulwagan, magkaroon tayo ng sarili-sarili nating cell group, kasi ginagampanan natin ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. Yung maligtas po lahat ng tao. Amen po? Ganyan yung heartbeat ng Diyos eh. No one should perish, but put every people into repentance. Sabi ng Peter po. Kaya tayo po'y manalangin today. Hallelujah. Can we just lift our hands to the Lord? And let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Salamat, Lord, dahil napakabuti niyo po sa amin. May maraming pagkakataon, Lord, even kami po ay mga lingkod niyo na po. Dami naming mga foul, Lord, na nasasabi na nagdadagdag, Panginoon, para po matabunan po yung responsibility po namin na magdala po ng mga kaluluwa. And for that, Lord, sorry po. Humingi po kami ng tawad. At Lord, as you renew us, Lord, help us na patuloy po kaming maging personal and intentional, Lord, na mag-spend talaga kami ng time alone with you. Because truly, Lord, life is really hard apart from you. And help us, Lord, to understand this concept, Lord, this scenario, this situation, Lord, na dahil kami po ay dayo lang po dito sa lupa, kami po ay walang alam sa mga bagay na magaganap sa hinaharap. Bagaman may mga nauunawaan kami through your word, pero ang totoo, hindi namin alam kung kailan ito magaganap. So ang susi para lagi kami maging handa ay lagi kami mag-spend time alone with you. And marinig namin yung still small voice and yung banal na espiritu na nilagay niyo po sa aming mga puso, ang siyang lagi pong mag-udyok sa amin. So that, Lord, yung paglilingkod po namin is just the product of spending time alone with you, Lord. Kasi kapag ginawa po namin ang ministry na to, Lord, out of our talent, out of our ability, Panginoon, magiging career to. Magpapataasan kami sa isa't isa. Mag-uunahan kami sa tuktok, Panginoon. At lalabas sa bibig namin kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa akin. But one thing, Lord, na lais po namin mangyari sa amin, ang paglilingkod namin is just the product, Lord, of our daily devotion and spending time alone with you. Because with that, Lord, yung paglilingkod namin ay lagi pong naka-pounded, Lord, with your word. At na-appreciate po namin, Lord, na kami po ay nagiging kasangkapan po ninyo upang may tao pong mabago po. At hindi namin i-claim, Lord, yung glory. Bagaman pupurihin nila kami, because that's the normal reaction po ng mga tao. But we will always be reminded, Lord, na ikaw po ang dahilan kung bakit po sila nakarating sa iyo, Panginoon. That's why, Lord, yun po ang panalangin namin. Talagang magbabad kami sa presensya mo. Maglaan kami ng panahon, no matter how busy we are in our daily routine, Panginoon, makagawa kami ng paraan na mag-spend kami ng time with you, reading your word, worshiping you, praying, Lord God. Sumbong namin sa iyo, Lord, ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, with a humble heart, Lord, trusting you, Lord, na walang bagay na mahirap sa iyo. Nang sa gayon, Lord, dumating kami sa estado ng lahat ng paglilingkod po namin ay bunga ng mahabang panahon ng pakikipag-usap po namin sa iyo. Nang sa gayon, Lord, hindi man kami utusan ng aming mga pastor, hindi man kami utusan ng aming mga cell group, maniniwala kami, Lord, ng Espiritu ng Diyos ang siyang nag-uudyok sa amin para gawin ang bagay na dapat naming gawin bilang mga pinili nyo. Maraming salamat, Lord. Ingatan mo rin kami, O Diyos, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Alam namin
na kami yung puntirya po ng gawa ng kaaway. But we will embrace your word. We believe in your word that no weapon forms against us will prosper, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang aming kalasag. We are being covered by your most precious holy blood, Lord. Magtatagumpay kami sa buhay Kristiyano sapagkat lagi ka po namin kasama, and we will spend time alone with you, Lord God, every day of our life. Maraming salamat po for refreshing us, Lord, for renewing us, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O God. All glory, all honors belongs only to you. In the mighty name of Jesus, everybody says, Amen and Amen. Patuloy po natin papurihan ng ating Diyos. Hallelujah. Jesus, iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Praise the Lord. Sige nga po, malakas na palakpak po ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Praise God. Makakaupo muna po ang bawat isa sa atin. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, God bless you. Praise God. Sino po sa atin ang pinagpala ng Diyos? Say amen. At sino naman sa atin ang naiisip niya na napagpala niya ang Diyos? Sumigaw ng malakas na hallelujah! At sabayan niya ng malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ngayon pong oras na to, it's tithes and offering. Sabi niyo po sa katabi mo, tithes and offering na. Ayan, tithes and offering na. Meron akong tanong sa inyo. Kapag meron po kayong gustong bagay na gawin, o kung meron po kayong gustong bagay na bibilhin, o meron kayong gustong bagay na makuha, ano po ang gagawin ninyo? Di ba po uunahin nyo yun lagi? Tama? So anong gagawin? You need to sacrifice. Ibig sabihin, wala mo ng fast food ngayon, di ba ma'am? O, wala mo na ngayong bibili ng mga expensive gadgets kasi meron akong pinag-iipunan, meron akong pinaglalaanan, meron kasi akong uunahin. So, nag-iipon ka para sa bahay. Anong gagawin mo? Nag-iipon ka para pambili ng bahay, nag-iipon ka para pambayad sa doktor, nag-iipon ka para pambili ng gamot, ano pa? Pantuition, pambayad ng kuryente. Lahat ito, anong gagawin mo? Magtatabi ka. Mag-aalat ka. Bakit? Kasi nga, may uunahin ka. So kapag inuuna mo ang isang bagay, alam mo na dapat na magampanan mo ito. So bakit? Kasi importante to. Sabi mo nga sa katabi mo, importante. So kapag inuna mo po, tingnan po natin maigi ha,
kapag inuna mo po yung pambayad sa doktor, so ibig sabihin, nag-spare ka. Ibig sabihin, yung bayad na yon, kanina mapupunta ngayon? Sa doktor, tama? At dahil binigyan mo yung doktor, may kapalit yon. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung tamang gamot para dun sa nararamdaman mo. Tama po. O, halimbawa naman, inuna ko yung pambayad sa bahay at lupa. Ngayon, nung inuna ko yung pambayad sa bahay at lupa, may pera pa kaya ako? Wala na. Tama po. Kasi ang kapalit ng binayad ko ay yung bahay at lupa. You know, the Bible says, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Sabi po ng Deuteronomy chapter 14 verse 23, bring this tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored, and eat there in His presence. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn males of your flocks and herds. Doing this will teach you always to fear the Lord your God. So ibig sabihin po, tithing is a reminder that God is the supplier of everything. Amen? Everything that we have. So it is also God's personal invitation po sa bawat isa sa atin to an outpouring of His blessing in your life. So ito pa po yung maganda. Kapag nagbigay po tayo kay Lord, halimbawa katulad kanina, kapag binagbigay tayo, nagbayad tayo, gusto natin yung isang bagay, bahay at lupa, binigay na natin yung pera natin doon. Meron pa ba tayo? Wala na, iipon tayo ulit. Tama? Pag nagbayad ka ng kuryente, okay, naibigay na natin kasi nasupplyan niya na tayo, ikot ulit. Alam niyo ang nakakatawa kay Lord? Nagbigay ka na, ibabalik pa sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw. Saan ka nakakita ng ganyan? He has promised blessing even greater than we can ever receive when we have been faithful to our covenant, to pay our tithe. Sabi po ng Malakay 3:10, favorite verse na po ito, tapos last na po ito. Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, tingnan niyo po ha, kung gagawin lamang po natin, ang pagbibigay sa Panginoon Diyos. If you do, says the Lord of Heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Ano po? Para kanino daw? Para sa atin. I will pour out a blessing so great that you won't have enough room to take it, and try it. Yung mga tao na natatakot na magbigay sa Panginoon Diyos, bakit hindi ka natatakot sa Bombay? Kapag siya ay nagpapautang na baka mamaya hindi ka makabayad, ay matakot ka. Ba't hindi ka doon ka natatakot? Ang Diyos na naglikha sa iyo at may bigay ng lahat ng bagay na meron ka ngayon, sa Diyos siya nagmula. Sabi ng Lord sa iyo ngayon, put me to the test. Amen? So one of the greatest blessings po of tithing is confidence in what the future holds. Kapag nagbibigay ka kay Lord, naniniwala ka, malaki ang kumpiyansa mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Amen. Whatever our circumstances may be, things will work out for our best. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So ngayon po, kapag nagbigay tayo ng tithes and offering, huwag tayong masama ang loob. Kailangan hindi napipilitan. Kailangan may joy. Ano yung tinuturo sa atin? Kailangan uunahin natin ang Panginoon Diyos kasi sa ayaw at sa gusto natin, pag may problema tayo, babalikan natin ulit ang Panginoon na siyang nagbigay sa iyo ng pagpapala na ibibigay natin ngayon kay Lord. Amen? So pwede ba tumayo tayong lahat? At tayo po ngayon, taas natin yung atin pong mga tithes and offering. Last week, I was able to explain the difference between tithes and offering, right? So ngayon, we're going to give our tithes, and for those who would like to give also their offerings, you may do that also. Okay, so tayo pong lahat ay mananalangin. Hallelujah. You can place your tithes and offerings sa puso ninyo. Okay, let's praise. Malapit sa inyong puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, hallelujah. As we give, O God, our tithes and offerings, O God, help us remember, O God, Lord, that our sacrifices, no matter how small, are echoes, O God, of your great love, O God, for all of us.
Lord, you are the giver of all good things, O God. And your word, O God, makes clear that every good and perfect gift, O God, all comes from you. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa pagbibigay namin na to, hindi ka huli. Lord, yung bago kami, Panginoon Diyos, na pagsweldo namin o anumang bagay na kinita namin, ihihiwalay namin kaagad dyan kasi ikaw lang din naman ang pwedeng magbalik nito, Lord, sa aming lahat. At thank you rin sa lahat ng mga pangako mo, Lord, na ang pagsunod, kahit kailan, Panginoon Diyos, hindi mabibigo, Panginoon, ng inyong mga anak. Lord, we ask that you accept, O God, these gifts, O God, and use them, O God, only for your glory. Marami pong salamat. Ibibigay namin ang aming mga tithes and offering ng may galak sa aming puso. Lord, maraming pong salamat. You bless each and every one of us, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kailan may di binigo, kasama sa lahat ng bagyo, nandyan sa tuwing ang isip ko'y lito. Nagbigay kulay sa mundo kong magulo, pinadama mo na talagang mahal mo ako kahit ako'y nagkukulang sa'yo at nasasaktan ang damdamin mo. Hindi pa rin ako inaalis sa puso mo. Okay, sarap sa piling mo, ang yakap mo ang hanap ko. Ikutin ko man ang buong mundo, wala pa ring papantay sa'yo. Walang ibang nais na kundi ang makasama ka. Pagkat alam kong ako'y di mo sasaktan, pinangako mo ito noon pa man. Ikaw ay magpakailanman, ako ay sa'yo lamang. Kailan may di binigo, kasama sa lahat ng bagyo, nandyan sa tuwing ang isip ko'y lito. Nagbigay kulay sa mundo kong magulo, pinadama mo na talagang mahal mo ako kahit ako'y nagkukulang sa'yo at nasasaktan ang damdamin mo. Hindi pa rin ako inaalis sa puso mo. Okay, sarap sa piling mo, ang yakap mo ang hanap ko. Ikutin ko man ang buong mundo, wala pa ring papantay sa'yo. Walang ibang nais na kundi ang makasama ka. Pagkat alam kong ako'y di masasaktan, pinangako mo ito noon pa man. Ikaw ay magpakailanman, ako ay sa'yo lamang. Salamat, Panginoon, pagkat alam namin na meron kaming kapayapaan sa iyo at kami ay sa iyo lamang. Thank you, Jesus. I
Ayan. At ngayong umaga po, meron po tayo mga first-timer and we would like to greet our first-timer to properly welcome them. So first, we have Sister Lilita Maglalang, invited by Sister Angeline Aquino. Sige po, winanihan po namin kayo, yung nag-invite at yung naimbitahan dito po sa harapan. At next po, si Milagros Villagen, invited ni Sister Nemesha Grabilio. And next, Brother Tristan Friolo, Christian Magcayo, and Daniel Espina, invited by Anray Palesok. Wow, ang dami! Sige po, dito po tayo sa harap. And lastly, we have Sister Karil China Bahamonde, invited by me, Glory. Yay! Ayan. Welcome po, mga sisters and brothers. And let's all stand up po. Pag-pray po natin sila. Sige po, let's raise our hand towards them and let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga first-timer, Panginoon, na nakarating sa umaga na ito, Lord God. Lord, hindi aksidente, Panginoon, na sila ay nakarating dito, Panginoon. Ngunit, Lord, Ikaw ay nangungusap sa mga puso nila, Lord God, na meron kang magandang plano sa buhay nila, Panginoon. At Lord, kung ano man ang mga kabigatan na meron sila, Panginoon, narinig nila sa iyong salita, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, Lord God. Lord, kung naman na narinig nila, Panginoon, pinapanalangin namin na hindi po yun nakawi ng kaaway, Lord God, kundi yun po ay tumimo sa kanilang puso at kanilang isipan na meron silang bit-bit na pag-asa ngayong umaga na ito, Lord God. Matanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila at sa mga nag-invite sa kanila. In Jesus' name, Amen. Welcome po. Welcome. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Salamat, Lord, sa oras na ito at salamat po sa opportunity, Lord, na makarating kami upang patuloy ka po namin purihin, patuloy ka po namin pasalamatan at patuloy kami magpalakasan sa isa't isa, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pong pagsamba at sa pamamagitan po ng pag-aral po ng iyong salita. Salamat, Lord, sa pagkadalam namin, Panginoon, na kami po ay narinyo sa oras na ito at kami po ay hahayo, Lord, na bitbit po namin ang bagong kalakasan, ang bagong perspective, Lord, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na sa aming pong paglabas sa bulwagang ito, patuloy, Lord, na ang mga salita mo na aming pong napakinggan ay patuloy pong magrema at patuloy pong marinig namin, Panginoon, sa aming mga tinig, Lord God, sa aming pong mga isipan, nang sa gayon, lagi kaming ma-remind sa mga bagay na dapat po namin gawin sa pang-araw-araw naming buhay bilang mga pinili nyo at bilang mga niligtas nyo nang sa gayon, masustain po namin ito, Lord God, at maging pagpapala kami, Lord, sa ministry, maging pagpapala kami sa iyo, at maging pagpapala kami sa maraming tao at sa ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat, Ama, kung paano nyo na iningatan nyo kami makarating sa lugar na ito. Patuloy, Lord, nahiling po namin na ingatan nyo ulit kami sa aming pag-uwi, sa aming mga pansamantalang tahanan dito sa lupa at abutan namin ang aming pong mga pamilya na nasa maayos po silang kalagayan. Salamat po, Ama, maging mga kapatid po namin sa online. Bless them also, Lord God, ano man po ang desire at ano man ang mga panalangin po nila. Katulad namin na nandito po sa face-to-face, Lord God, ay patuloy niyo pong katagpuin. And help us, Lord, to learn how to wait, Panginoon, at magtiwala sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, tunay po na hindi po masayang ang mga bagay na nais na pong gawin sa amin, Lord God. Maraming salamat, Ama. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Ayan po, maaari na po tayong magkamain sa bawat isa. Blessed Sunday, everyone. Ay po. Mapagpalang linggo sa bawat isa.
ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba